Pagkabihis ni Bella ay nagmamadali siyang bumaba para hingin ang susi ng kotse niya kay Mang Kiko. Hindi sa kanya ibinigay ni Darius at siya naman ay parang natanga na lang sa kahalik nun sa kanya. Mang Kiko, nasan pong susi ko? Iniwan po ba ni Darius? Tanong ni Bella sa mayordomo, nakagagaling lamang sa labas. Ha? Walang iniwan? Baka dala. Bakit, may pupuntahan ka ba? Sa kabilang bayan lang po sana. Kotse na muna ni Darius ang gagamitin ko. Napatanga sa kanya si Kiko at parang hindi komporme sa kanya. Halata niyang ayaw siya nitong payagan lalo na't nakaalis na si Darius. Tila si Bella na ilang sa titig nito sa kanya dahil sa isip niya ay baka alam nitong hinalikan siya ni Darius. Kahit na hindi yun totoo ay para siyang tanga. Baka magalit hindi dahil sa kotse pero ang sabi ay huwag kang paalisin ang hindi niya alam. Sasadyain ko lang po si Janice. Hindi ko nadaanan kanina. Gusto ko pong makita ang kababata ko. Nandito daw po siya nung huli kaming magka-chat. Hindi to umimik at nakatingin lang sa kanya. She feels that her nose is kind of flaring. She's lying but she hopes that Mang Kiko doesn't seem to notice the lies. Sorry na kagad sa isip niya. Gusto niyang puntahan ng abogado di Campanilla. May kalayuan ng kabilang bayan. Nasa 45 minutos na maneho. Kaya ko Mang Kiko, hindi ako makikipagkita kay Mikey o kanino. Kay Janice lang po. Tumango ito. Hindi naman kasi siya doon preso na dapat ikulong lang. Malaki na siya at kaya na niya ang sarili niya. She had experience managing her own life when she was still in Manila. Kukunin ko lang, ani Mang Kiko kaya naghihintay siya. Nakatanaw lang si Bella sa labas hanggang sa bumalik yon. Pero nagmamadaling husking lumapit din sa kanya. Mukhang sasama itong alaga ni Darius. Mag-ingat ka ha, huwag kang papagabi. Walang mga solar na pailaw sa ibang daan. Okay lang Mang Kiko. Aniya saka siya lumabas kasunod si Jumbo. Sumakay sila sa kotse na nasa garahe at nagmaneho papalabas ng gate. The gate was a bit far, perhaps 300 meters from the mansion, but it is not problem because she has a car. Nakalabas na siya at nagmamaneho na ng nasa 200 kilometro mula sa gate ay nakita niyang kasalubong na sasakyan. Si Harry. Siya ang sadya ng lalaki sa asyenda kaya ito napadpad doon. Mukhang wala talaga itong balak na tanggapin ang breakup nila kaya napasugod pa pagkatapos ng bagyo. Pwes wala siyang pakialam dito. Tuloy-tuloy lang si Bella sa pagmamaneho pero napapreno siya dahil mukhang may kasama si Harry sa loob ng pick-up nito. Tumingin siya sa side mirror dahil tumigil din ang sasakyan at mula sa passenger side ay bumaba ang isang babae na kinabubisita niya sa lahat, si Leila Trinidad kasama ni Harry. Tumakbo ang babae, pakending-kending, madapa ka sana, aniya, tapos ay nakita niyang bigla itong na-outbalance dahil sa isang ukab na sementadong daan. Napahagikik si Bella nang nakita kung paano yon nakipaglaban sa tiyak na pagkakasubsob. Buti na lang at nakabalansing babae. Lumapit yun sa driver's side at nakangisi. Hindi siguro alam ng babae na siyang sakay ng Maserati ni Darius. Dapat pa ibinaba niyang bubong noon. Bella proudly opened the tinted window of the door and smiled. Ang nanay ni Darius, ani at nakakatawang itsura nito kung paano nawala ang ngisi. Anong ginagawa mo sa sasakyan ng asawa ko? Napaarko mga kilay ng dalaga. Asawa? Kailan pa kayo kinasal? Baka asawa sa kamat nanay ka sa totoong buhay. Aniya, kaya gigil itong napatitig sa kanya. What are you doing here? Ang kapal mo talagang pumunta pa rito. Hindi ikaw ang pinunta ko. Wala akong balak pero mapilit ang pinsan ko. Agad na lumipad ang mga mata ni Bella kay Lila. Pinsan? Pinsan nito si Harry? That quiet makes sense now. Kaya pala masama ang ugali ni Harry dahil masama rin ang ugali ni Leila. Hindi siya mabuti pero alam niyang hindi siya cheater. Walang masasabi si Harry sa pagiging supportive girlfriend niya at mabait. Kung may parati man silang pinagtatalunan, yun ay pagiging selosa niya at mapaghinala na may mga basehan naman pala talaga. Dagdag pang 3 taon na sila pero never niya yun na pinahawak sa maselang parte ng katawan niya. Sinuntok siya ni Darius dahil sayo, pati boyfriend mo dinamay mo pa. Galit na sabi ni Leila sa kanya. Excuse me, bagay lang yun sa pinsan mong manloloko at babae lang kayang saktan. Hindi naman nga siya nakalaban kay Darius. If you're concerned, you should never brought him here. Wala sa inyong ma-entertain dito. Akin si Darius, Bella?
Bumalik ka na sa Manila at magpakabulok ka na doon. She just smirked. Threatened ba siya sa kanya ang babae na to? Wala naman siyang ginagawa, bakit parang pinaalam nito sa kanya ang posisyon nito sa buhay ni Darius? Si Darius na nakakadalawang halik na sa kanya nang hindi nalalaman ni Leila. Tatawagin ba niyang cheater ang lalaking yon? Ano ba talaga ito ni Darius kasi siya raw ang aasawahin? Naniwala naman siya? Baka itulad lang di siya ni Darius sa mga babae nun. Desperate. Huwag ka na magdala ng basura sa asyenda ko. Iuwi mo ng pinsan mong mukhang epal. Mapaklang sagot ni Bella at kaagad niyang pinaandar ang sasakyan nang makita niyang bumaba na si Harry sa sasakyan noon at tila ba papalapit sa kanya. May mukha bang epal? Meron, si Harry at si Leila. Ang bilis ni Bella nakalayo sa magpinsan ng mga may lahing unggoy. Kung ano-ano na tuloy yung tinatawag niya sa dalawa dahil sa sobrang inis niya. She sighed. Ramdam pa rin niya ang sakit hanggang sa mga sandaling iyon at kailanman ay hindi na siya babalik sa lalaking tulad ni Harry. Kanina, galit yun ang sagutin niya sa gas station at hindi siya pauto dahil malinaw na si Jean ang kinampihan nun kaysa sa kanya ng gabing mahuli niya ang dalawa. Yun ang pinakamasakit sa kanya. Kung may gusto man siya, yun ay ang magkandara pa si Harry sa paghingi ng tawad sa kanya. Salamat na lang, may isang Darius na nagtatanggol sa kanya kahit na may papel diliha ang ugali niya doon. She has to admit that she was affected when he stood beside her and protected her. Parang may kung anong humaplo sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may kung anong flashback na naganap sa buhay niya noong panahon na siya'y bata pat may umaaway sa kanya kahit kalaruman. Takot ng lahat kapag nandyan na si Darius. Gusto man niyang isipin na ginagawa lang yun ni Darius dahil sa pagkukonsensya tungkol sa mana. Tila nabuluktot na biglang kanyang galit. Parang may kung anong piring ang natanggal sa mga mata niya at nakita niya ang lahat ng kabutihan ni Darius sa kanya. Not just the gossip about her mother with him. Nakatingin si Bella sa bahay na dinaanan kanina nila ni Darius. Bahay yun ni Atty. Fulgar. Natatandaan na niya. Nanibago lang siya kasi iba na yun. Wala nang makalumang tila bahay ng Kastila. Moderno na rin yun ngayon pero nakikita niya ang signage sa poste ng bakod nito. Pangalan ni Atty. Fulgar ang nakalagay doon. Nakita niya na may mga taong naghihintay sa labas, mukhang mga kliyente. She pressed the doorbell button and maid came out. Hi, is Atty. Fulgar here? Sino po sila, ma'am? May appointment po kayo? Please tell him it's Bella de Guzman, she said. Tumingin sa kanya mga naroon, sino bang hindi makakilala sa isang de Guzman? And they can walk without bodyguards behind them. Their place is not that dangerous like others. Kahit sa mga kabayanan ay nakakapaglakad ang mga negosyanteng inchik na walang bantay. Mabilis na kumilos ang katulong at pagbalik ay kagad siyang pinagbuksan ng gate. Kasama niya si Jumbo na pumasok sa loob. Tuloy na raw kayo, ma'am. Kanina pa raw niya kayo hinihintay. Hindi siya umimik dahil alam niyang style lang yun para wag mabwisit ang mga nauna sa kanyang pumila. Pumasok siya sa loob ng opisina nang lumabas ang isang lalaking may edad mula doon. Nakita ni Bella ang isang matandang abogado na nakangiti sa kanya. Bella de Guzman, anang lalaki, nakangisi sa kanya. Maupo ka, iha. Napakatagal na nating hindi nagkita. She kissed the man's cheek and found her seat in front of his table. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, attorney. It's nice to see you strong and active even though it has been 7 years. Salamat, Bella. Anong may paglilingkod ko? It's about my mother and her will. Anong tungkol dun, iha? Alam niyo bang dahilan kung bakit kay Darius binigay ni Mommy ang lahat? Napaawang ang labi nito tapos ay umiling ito kapag kuwan. Wala ako sa posisyon, iha. Last will lang ang hawak ko't mga papel ng mga magulang mo. Pero kung personal na dahilan, baka si Darius ang nakakaalam. Bakit? Hindi ka na ba niya inaasikaso? Umiling siya. Kulang ang salitang inaasikaso siya ni Darius. She's getting more than enough of what she needs for her studies but sadly, her own savings are gone to a scumbag. Nagtataka lang kasi ako ng sobra, attorney. Wala naman siguro magulang na ipamimigay ang lahat ng pera sa anak ng ibang tao. Unless there's a strong reason for that. Tama ka, iha. Bakit hindi mo kausapin si Darius? Malaki ka na't marami na nagbago. Your mind is no longer that of 15-year-old Bella. Matalino ka. Mabait si Darius. Secured ang buong asyenda sa mga kamay niya nang mamanahin mo dapat. But I'm not getting the right share that I deserve. Not even half. Bumuntong hininga to. Tanungin mo si Darius para malinawan ka. Maniwala ka, yun din ang gusto kong mangyari para hindi ka na nag-iisip pa. Sabihin mo sa kanya na kahit anong rason ay pakikinggan mo.
What papers do you exactly have, attorney? Diretsong tanong ni Bella dito at saglit itong natilihan. I believe as the heiress de Guzman, I deserve a copy of everything. Since I was only 15 by that time my mother died, it wasn't in my mind to get what was rightfully mine to have my copies. Ngumiti ito sa kanya. I'm keeping your copies but if you want it, pwede kong ibigay sa'yo bukas o sa ibang araw. I think I'll wait for it, attorney. Babalik ako pagtapos ka na sa mga kliyente mo. What time? She stood up and glanced at her watch. Ipapahanap ko sa sekretarya ko pagkatapos namin dito. 6:30. Okay, nakangiting sagot ni Bella dito, saka siya nagkibit balikat. Thank you. Tumalikod na siya at lumapit sa pintuan. Kung ano man ang kopyang makita mo, si Darius ang kausapin mo, iha. Abogado lang ako ng mga magulang mo. Sure, attorney, walang problema. Aniya rito, pero nababasa na kagad ni Bella sa mukha nito na parabang may itinatago ito sa kanya. O mas tamang sabihin, ay alam nitong lahat na nakatagong kwento kung bakit 30% na lang ang napupunta sa lehitimong tagapagmana. Gusto na niyang siya naman ang maging asyendera para isampal niya sa mukha ni Harry kung gaano siya kayaman. Iha, if I may ask, sino nagsabi sa'yo na ganitong gawin mo? Napakabata mo pa noon. Pahabol na tanong ni Attorney Fulgar sa kanya. I had a boyfriend and he was a lawyer. Naikwento ko sa kanyang share na nakukuha ko. He told me to talk to you. I know you'll never lie to me, attorney. She said with a little smile and walked out of the office. Magpapalipas na muna siya ng oras sa kaibigan niya si Janice. Sana hindi umalis ng bahay para may makakwentuhan siya. Hihintayin niya ang mga kasulatan. Wala siyang iiwan ni isa man at kung hindi na talaga kanyang asyenda, lalaya siya at hindi na babalik pa. Hindi totoo na may komunikasyon sila ni Janice. Matagal na naputol yon nang nawalan to ng social media account sa hindi niya malamang dahilan. Pero sinabi nito na hindi naman ito umaalis sa bayan na yon, kaya yun ang pinanghawakan niya. Saka gustuhan din niyang makita ito talaga. Hindi siya pwedeng umalis ng Di Guzman at bumalik sa Manila nang hindi nadadalaw ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa pagkabata. At tamang kanyang pagpunta dahil totoong kaharap niyang matalik na kaibigan. Hindi si Janice typical na mayaman. Hindi siya nakikipagkaibigan sa mayaman. Hindi dahil sa gusto niya ay siya lang ang mayaman. Mas gusto niyang mga tulad ni Janice dahil hindi siya inaaway at matapat sa kanya. Hindi ito nakikipagkompetensya sa kanya noon at madali itong pasayahin kahit na ilibre lang niya ng soft drinks sa kantin. But she was surprised because Janice already had a 3-year-old daughter. Tulad noon ay dati pa rin ang bahay ng kaibigan niya. Kalahating bato at kalahating kahoy. Pero malinis kahit may kaliitan. Ang kasama na lang nito'y ina dahil patay na palang ama nito matapos nadapuan ng COVID. Walang asawa ang best friend niya. Naging battered wife raw ito noon kaya nagdesisyong umuwi sa magulang. Kaya pala ito nawala ng social media account dahil sa sobrang pagiging seloso ng ka-live-in nito. She glanced at her wristwatch. Nalibang na si Bella at hindi niya namalayan na 10 minutos na lang ay 6:30 na. She has to go back to Attorney Fulgar now. Babalik ako, Janice. Pabibinyagan na natin yung inaanak ko kasi kawawa naman. Aniya rito. Tumango ito sa kanya. Saan ka na pupunta? May sasaglitin lang ako kay attorney. Babalik ako sa ibang araw tapos lalabas tayo. We'll go shopping again. Aniya pa at muli itong tumango. Parang nahihiya sa kanya. Don't be shy, para ka namang others. Para namang hindi kita kasama sa pagnanakaw ng kakao sa asyenda. Natawa ito sa sinabi niya. May mga pagkakataon kasi noong elementarya siya ay umiiyak siya sa kawalan ng kalaro. Sinasama ng daddy niya si Johnny sa kanila at doon ito minsan natutulog kapag Biyernes ng gabi. Nalulungkot si Bella sa mga taon na hindi niya nakamusta ang kaibigan niya. Ngayon ay parang hirap na hirap ito sa buhay at may anak na pinagagatas. Nagtitindera raw ito sa isang bagsakan ng mga chichirya pero dahil hindi naman kaya ng inang alagaan ng batang mag-isa ay napilitan daw itong tumigil. Salamat ha, anito sa kanya't bigla na lang naiyak. Kagagaling lang kasi nila sa grocery, pinamili niya mga ito ng mga kailangan nito sa bahay. Delata, bigas, mga pagkain, gatas ng bata at kung ano-ano pa. Huwag ka nang umiyak. Tutulungan kitang maghanap ng desenteng trabaho, Janice. Hayaan mo, kapag ako naging doktor na at may sariling klinik o ospital, kukunin kitang sekretary ko para magkasama pa rin tayo. Ang bait mo pa rin na sobra, hindi ka pa rin nagbabago, Bella. Kahit ang tagal natin hindi nagkausap, ako pa rin ang best friend mo. May mga kaibigan naman siya sa school, pero ibang loob niya kay Janice. Eto malamang kaibigan
na kahit 80 taon silang hindi mag-usap ay best friend pa rin niya sa lahat ng panahon. Ginabi ka na, hindi sa tinataboy kita pero sige na, babalik ka ha? Anito sa kanya. Mag-ingat ka, hindi lahat ng kalsada may solar. I will, bye. Aniya sa kangumiti sa ina ni Janice na si Aling Matet. Salamat Bella, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Opo, aniya sa kapinupong ng halikang anak ni Janice bago siya tumalikod. Nakangiti siyang pumunta sa kotse at sumakay doon. Ilang minuto lang naman ang layo ng bahay ng kaibigan niya kay Atty. Fulgar kaya wala siyang problema. Bella had a brown envelope in her hand. Sumakay siya sa kotse at tinugot ang mga papel mula sa loob nun. Maraming papeles ang kailangan niyang isa-isahin. Those were compiled by dates. Sa bahay na niya yung titingnan dahil baka abutin siya ng umaga kapag hindi pa siya umuwi. 7:00 na dahil may mga hinanap ang files ng sekretarya na matandang abogado. And it's raining again. Tila ba sumama na naman ang panahon. Buti na lang at umaambon na kanina nang makauwi sila ni na Janice. Hindi nalamigan ang anak noon. And it's time to go home, Bella, she told herself. Ang tanong, may makita ba naman kaya siyang eksplanasyon sa mga papel na hawak niya ngayon? Darius noticed that his white Maserati was not in the garage. Bumabasa sa motor at agad na naglakad papasok sa kabahayan. It's drizzling. Kalalabas pa lang ng bagyo ay may low pressure area na naman at mag-uumpisa na naman daw na umulan. Kunot-no siya, 6:00 na ng gabi at mukhang wala si Bella sa bahay. Dumating si Annalyn sa rancho at dahil biglaan ang pagsama ng pakaramdam niya ay umuwi siya. Hindi natuloy ang kanyang balak na pagtulog malapit sa kwadra para bantayan ang kanyang bagong panganak na kabayo. He will call it still. Parang mas maayos na yun kumpara kaninang umaga. He saw the improvement of the colt and it was already taking its small dose of milk. That was a good sign that the infection was already starting to get treated. Dina! Nagmamadaling tawag ni Darius sa kasambahay na napapitlag pa. Po, senyorito? Si Bella. Sinilip ko nga po kanina at umalis na alauna. Hindi pa po nakakabalik. God, lumabas ang babae sa may bintana at hinarap siya. Saan daw pupunta? Sa abogadong ex-boyfriend? Sa kababata raw po niyang si Janice. Janice? Mainit ang ulo na tanong ni Darius. Janice sa kabilang bayan? Wala namang ibang Janice na kaibigan si Bella noon. Si Janice Cuevas lang. Napapikit siya dahil parang lalong sumakit ang ulo niya. Walang mga solarang kalsada sa bayan na yon. Papauwi ng asyenda. Taga doon ng mayor na ayaw asikasuhin ng pagre-request sa pamahalaan para mabatasan tulay. Kahit ang mga pailaw na solar na naiwan ng dating alkalde hindi tinuloy. Nang bago kaya, putol ang mga posteng may solar lamp para lang maliwanag ang daan. Sus ko, uuwi si Bella sa asyendang mag-isa? Madilim na sobrang halos 500 metro ng daan bago dumating sa arko ng tulay papasok sa Di Guzman. Madawag ang lugar na yon at walang mga nakatira dahil binabahayon kaagad tuwing tag-ulan. Sa lugar na yun pinara si Lila ng ilang kalalakihan para sa hold-up. Shit, mukhang may sakit kayo, senyorito. Iba pong boses nyo. Ani Dina sa kanya. Ano yun? Boses yun ni Mang Kiko galing sa may gawing itaas ng hagdan. Lumapit kagad ang mayordomo at sinalat siya sa noo. May lagnat ka? Dahil ito sa babad ka sa tubig noong bumabagyo. Uminom ka kagad ng gamot. Wala pa si Bella. Anito sa huli. Pupunta raw kay Janice. Sabi ko kay Isong ay puntahan na at gamitin ang motor niya. Kumakain lang saglit at kadarating lang din galing sa garahe ng mga truck. Ako na. Ani niya dahil hindi rin siya mapapanatag kung ibang kamay ang hahawak sa Bella niya. He trusts himself now more than anybody else. May lagnat ka, ani Kiko sa kanya. Pahingi na lang ng jacket, Mang Kiko. Delikado siya bago dumating sa arko. Sabi ko na nga na huwag magpagabi eh. Nag-aalala na nga kami dahil baka nasiraan na o ano. Wala namang cellphone at wala pang signal, ani Mang Kiko. Habang si Dinat na patakbo na sa itaas para ikuha si Darius ng jacket. Sandalit ikukuha kita kagad ng gamot, magpipick up ka ba o ano? Motor lang Mang Kiko para mas mabilis. Mamaya na ako iinom ng gamot. Pasunog na lang kay Dina ang jacket ko sa garahe, Darius said and turned his back. Masama talagang pakaramdam niya pero hindi niya pwedeng pabayaan si Bella. Galing dito si Leila. Pahabol nito pero hindi niya nilingon man. He doesn't care about Leila. May kasama, yung ex ni Mahang? That made him stop and partly tilted his head. Magpinsan pala sila.
Hindi pa ba siya kontento sa suntok na inabot niya at kailangan pa niyang tumuntong sa asyenda? Trespassing siya. Si mahanga sadya niya, Darius. Mukhang desidido din ang lalaki na yun na makuha ulit ang loob ng bata. Inis Ash. Tumalikod siya at parang mas nadagdagan ng sama ng pakaramdam niya. Dina, yung baril ko. Pihit ni Darius sabay utos sa babaeng pababa ng hagdan. Baril? Opo. Ano yun sa kainit sa jacket niya. Sa lumanong Kiko. Agad naman tumakbo si Mang Kiko sa may paanan ng hagdanan at sinalo ang nakabolang jacket. He isn't treated with that lawyer. He's just pissed off. Kahit naman sinong maniligaw ni Bella, hindi siya na-intimidate. Hindi lang siya makaporma dahil alam niyang mataas ang standards ng dalaga sa lalaki. At siya noong panahon ay walang may pagmamalaki dahil sa baba ng kanyang pinag-aralan. Pero kung pagkalalaki ang pag-uusapan, hindi siya tataob sa mga yon. Kahit na magsasaka ang tawag sa kanya, doktor na siya at graduate din ng business-related course. At hindi ni Darius ikinakahiya ang pagiging magsasaka dahil doon sila nabubuhay at doon niya napapakain ng lahat ng mga tao ng Hacienda de Guzman. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento at sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.